Happy Sabbath po sa lahat. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis sa buhay ni Joseph o ni Jose sa kanilang pagtatagpo ng kanilang ama at sa pakikipagharap o makakaharap ng kanyang mga kapatid, ng kanyang pamilya, si Paraon. Bago natin pagpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa paggabay niyo po sa amin sa loob ng sanlinggong nagdaan na kami po ay iningatan, biniyayaan, pinagpala, pinahiram ng mga ari-arian, buhay at kalakasan at kagalingan. Patawad din po sa aming mga kasalanan nagagawa. Ngayong gabi, Ama, ay muli namin babasahin ang aklat ng Genesis na sana po ay sa pagbasa namin ito ay maging inspirasyon muli sa amin. Salamat sa pakikinig niyo sa aming mga panalangin. At muli po, ang pagpapatnubay ninyo ay sumaamin kasama ng inyong malalakas at magagaling na anghel upang kami gabayan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa Genesis 47, 1 hanggang 31. Pagkatapos umalis si Jose at pumunta sa Paraon kasama ang 5 niyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, dumating na po ang aking ama at ang mga kapatid galing sa Kanaan at dala po nila ang mga hayop nila at ang lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Gosen. Ipinakilala niya agad sa Paraon ang 5 niyang kapatid. Tinanong sila ng Paraon, ano ang trabaho niyo? Sumagot sila, mga pastol po kami ng mga hayop, katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang tagutom sa Kanaan at wala kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hiniling po namin sa inyo na kung maaari ay payagan nyo kaming manirahan sa Goshen. Sinabi ni Paraon kay Jose, ngayon dumating na ang iyong ama at ang mga kapatid na nakabukas ang Ehipto para sa pamilya mo. Patirahin sila sa Gosen na isa sa magandang lupain ng Ehipto. Kung may mapipili ka sa kanila na pagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko. Dinala ni Jose ang kanyang ama at sa Paraon at pinakilala. Pagkatapos binasbasan ni Jacob ang Paraon. Tinanong siya ng Paraon, ilang taon ka na? Sumagot siya, 130. Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno. Pagkatapos muli niyang binasbasan ang Paraon at umalis siya sa harapan ng Paraon. Ayon sa utos ng Paraon, inilagay si Jose sa ayos ng kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses na isa sa pinakamagandang lupain ng Ehipto. Sinustentuhan ni Jose ang ng pagkain ng kanyang ama at mga kapatid at buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala ang tagutom kaya wala ng pagkain kahit saan man. Nang hina ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan dahil sa gutom. Tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto at mga taga-Kanaan na bumili ng pagkain at dinala ito sa palasyo ng Paraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, wala na po kaming pera. Kung maaari bigyan nyo na lang kami ng pagkain dahil mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Jose, kung wala na talaga kayong pera, dalhin nyo rito ang mga hayop ninyo at iyon ang ibayad nyo sa pagkain ninyo. Pagkalipas ang 1 taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera at mga hayop namin ay nariyan na sa inyo at wala na pong maiiwan sa amin maliban sa aming sarili at lupain. Kaya tulungan niyo po kami para kami ay hindi mamatay at mapabayaan ang mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng mga hari na mapagkasya ang mga lupain namin para may makain kami. Bigyan niyo po kami agad ng binhi na maitatanim para hindi kami mamatay at hindi namin mapabayaan ang lupain namin. Kaya pinagbili
ng lahat ng mga taga-Ehipto ang mga lupain nila kay Jose dahil matindi na ang tagutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari. Kaya ang lupain na iyon ay naging pag-aari ng Faraon. Ginawa ni Jose na mga alipin ng Faraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pare ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangan ipagbili ang mga lupain nila dahil sinusustentuhan sila ng Faraon ng pagkain at ang mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon na nabili ko na kayo pati ang mga lupain ninyo para sa Faraon, heto ang binhi para makapagtanim kayo. Kapag aani kayo, ibigay nyo kay Faraon ang 20% na ani nyo at sa inyo ang matitira para may maitanim kayo at may makain ang buong sambahan nyo. Sinabi ng mga tao, Ginoo, napakabuti po ninyong amo. Sa amin, iniligtas nyo ang buhay namin. Pumapayag po kaming maging alipin ng Faraon. Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na 20% ng ani para sa Faraon. Ang kautusan ito ay nagpatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng pari ang hindi naging pag-aari ng Faraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 taon. Nabuhay siya hanggang 147 na taon. Nang naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose, kung maaari ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko at manumpa ka na ipagpapatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahan loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno. Sumagot si Jose, gagawin ko po ang sinabi ninyo. Sinabi ni Jose, sumumpa ka sa akin. Sinabi ni Jacob, sumumpa ka sa akin. Kaya sumumpa si Jose sa kanya. Lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos. Napakaganda ng kasaysayan. Maraming salamat po sa pagkikisama nyo sa akin mga kapatid at kita naman ninyo ang nangyari sa pamilya ni Joseph o ni Jose sa kanyang ama sa pakikiharap kay Faraon. Sana ay nagkaroon kayo ng napakagandang inspirasyon. At sana ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay ituring nyo na isang blessing. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, napakasarap po ng aming nabasa. Napakaganda pong istorya nito. Na sana po ito'y maging inspirasyon namin. Nanawa ito'y maging gabay namin sa aming buhay pananampalataya habang kami nandirito sa lupa at nakakaramdam ng mga pagsubok na mabibigat. Pero ito po ay isang blessing pala sa amin. Patnubayan naman po Diyos basta sa amin, ang aming mga kapatiran na aming nagpapalakas sa aming mga pananampalataya. Sa tulong ninyo ay nangyayari ang lahat ng ito. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Okay, maraming salamat po at magandang gabi.